Tapos ang pananahimik, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Ito ang nakakagulat. Chairperson ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamalel Asis Cordoba, tila kumanta na at nagsalita na. Tila binasag na nito ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ng Vice President na si Sara Duterte. Ito ang tila matinding pasabog ng katotohanan ng Commission on Audit o COA at ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ang tila kontrobersiyang mga kaliwat ka ng mga aligasyon sa Office of the Vice President, lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President, ito'y ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Mukhang mapapahiya ng araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamalel Asis Cordoba. Matapos patunayan nito na unqualified report o malinis ang track record noon sa opisina ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pa ang namumuno, tila tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng mga ilang kongresista sa Kamara de Representante na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito, kinumpirma na mismo ng Commission on Audit at Chairperson na si Gamalel Cordoba na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo nung ito pa ang DepEd Secretary. At sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon noong taong 2022, nakuha ng Department of Education ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Yun pa sa post ng Dare to Us, Department of Education, DepEd, under VP Inday Sara Duterte, receive an unqualified, also referred as unmodified, clean opinion in 2022 and 2023. For the very first time in 2022, yes, first time, the Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission on Audit, COA, on its financial statements under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022, but the responsibility of financial report preparation for the whole year is under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sani Angara. Hindi ito nabalita sa mainstream media noon. Ignore, no pansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021. Only available report, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion, not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na COA's highest audit rating, and as just reported in 2023 also. Ano ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? As per COA, an unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from materials misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. These are actions items nila. Kung titignan mo ang report na ito, nakalagay ang observations and recommendations, and this is also being monitored by COA every year. Kung na-actiona na ba ang agency? Ang problema kasi ng mga mambabatas at bias mainstream media, ginawa nila itong pang-atake kay VP Inday in a malicious way. Una, malicious at may slant at ang anggulo ng pagbabalita nila. Dapat
tayong wad agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress, marami rin silang audit issues. May millions and billions in amount din. May balita at pagbusisibas sa kanila. Wala, tayo lang as posted already in this page. Sabi ng COA, nasa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang 2023 annual audit reports ng lahat ng agency. Kaya for now, wala tayong access, pero sila sa Congress meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings, unquote. Kaya tila maliraw ang kaliwat kanang pinupunto ng mga ilang kongresista na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng pangalawang pangulo sa kagawaran ng edukasyon, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptop at ilan pang hindi pa umanong mga nagastos ng ahensya ni Vice President Sara Duterte. Tila nagtagumpay man ang mga babatas, lalong-lalo na si Gimbo at Saldico na tapyasan ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 ay laking sampal naman sa mga mambabatas ang sinabi ng COA dahil sa ganap na 2023 audit report ng COA, ang Department of Education ay undefined opinion. Take note, mula ito sa sinabi ng COA. Ano nga bang ibig sabihin ng undefined opinion, mga kababayan? Narito ang inilabas na report at paliwanag ng source online. In the context of COA Commission on Audit Reports in the Philippines, an unmodified opinion refers to the auditor's judgment that the financial statement of a government agency or entity present a true and fair view of its financial position, operation, and cash flows in accordance with applicable accounting standards. This means that the auditor did not find any significant issues or misstatement that would require modification to the financial statement. Essentially, it is a clean bill of health from the auditors indicating that the financial records are accurate and reliable. An unmodified opinion is the best type of audit opinion an entity can receive, and it's often considered a sign of good financial management and transparency.